Sige po tayo darako sa Mateo chapter 28, verses 1 to 10, si Sister Flor, ay Sister Lisel, at ang 11 to 20 ay si Sister Flor. Ang closing prayer po ay si Brother Lance. Ang opening prayer po at ang host ay ang iyong lingkod. Sige po tayo po'y dumako sa ating opening prayer. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, patuloy kami, Lord, na lumalapit sa iyo upang purihin ka at sambahin. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, na kami po iningatan niyo sa buong maghapong ito, O God. Nakadako po kami sa aming tahanan at sa bawat mga pinanggalingan po namin sa trabaho man. Patuloy, O Diyos, na ikaw ang Panginoon na nag-iingat po sa bawat isa sa amin. Kaya ano, Panginoon, na sa aming paglapit, ikaw ang Diyos na maglinis po sa amin, magpatawad sa lahat po ng aming mga kasalanan, at ugasan mo ang aming mga puso sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoon Jesucristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Pagarian mo ang aming puso at isipan sa oras na ito, maging ang bawat tagapakinig, Panginoon, na ikaw ang Diyos na magbigay sa amin, Lord, ng kaunawaan sa aming babasahin ng mga salita mo sa gabing ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng tengang may pandinig, Panginoon, at pusong tumatanggap ng iyong salita upang higit naming maunawaan, Panginoon, ang mga nais mo at mga kapayagan mo sa gabing ito. Thank you, Father God, at patuloy, Panginoon, na sa iyo namin ipinagkakatiwala ang buhay po ng bawat isa. Sa aming mga kapatiran na wala po dito, kay Sister Josie, kay Sister Mildred, Lord. Hallelujah, ikaw ang Diyos na patuloy na nakakaalam ng kanilang mga ginagawa at ng kanilang mga puso. Patuloy mo po silang ingatan at i-comfort, Lord, sa kanilang mga panlupang katawan. At ayan mo din po, Panginoon, na sa buhay po ni Pastor Alan, ikaw ang Diyos na patuloy po na magpagaling sa kanya. Ang kanyang physical na pangatawan, Lord God, i-restore mo po ang kanyang kalakasan. Patuloy, Lord, na ikaw, O Diyos, ang magpagaling sa lahat po ng kanyang karamdaman, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. Dahil ikaw po, O God, ang nakakaalam, Panginoon, na kanyang nasa puso, Lord. Ang desire ng kanyang puso, Lord God, ang siya mong katagpuin, Panginoon, sa mga oras na ito at sa bawat pagtawag niya po sa inyo, Panginoon. Uli, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan pagsamba in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo magpatuloy sa Mateo chapter 28 from verse 1. Muling nabuhay si Jesus. Makaraan ang araw ng pamamahinga, sa bugbubukang liwayway ng unang araw ng sanglinggo, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi na anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya sinabi. Halikayo, tignan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay. At pupunta na siya sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo." At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak. At patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, "Magalak kayo." Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. 10. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Magmadali kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Amen. Amen.
Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala kung makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang balitang ipinagsasabi sa mga Hudyo. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ang iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita na siyang ibahagi ngayong gabi. Amen. Dakilayan po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay pumikit at tayo pong lahat ay manalangin. Amen. Ama namin Diyos, sa mandakila sa lahat, marami pong salamat sa inyo. Dahil kayo po, Panginoon, ay namatay para po sa amin. Namatay po kayo sa panahon na hindi ka pa po namin kilala, at sa panahon na kami kaaway pa po ninyo. Panginoon, dinadakila ka po namin at sinasamba dahil kayo po ang anak ng Diyos. Ikaw po ang aming pong Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga ginawa po naming kasalanan, dakilang Ama. At Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyo at dinadakila ka po namin dahil pinatawad niyo na po kami po, Panginoon. Sa pamagitan ng pagmamahal, Panginoon, ipinakita ninyo na handa kayong mamatay at namatay po kayo para sa amin. Ninais mo na wala pong mapahamak, dakilang Ama. Ninanais po ninyo, dakilang Ama, na kami po ay maligtas. Kaya Panginoon, sa pagkabasa ng inyong pong salita, alam po namin na kung kasama ka po namin na magsisiyay, kasama ka rin po namin na maghihirap. Kaya ngayon nakikita po namin, dakilang Ama, kung papaano kayo kumikilos sa aming buhay. Sambahin ka at dakilain ka, Panginoon, dahil hindi patay ang aming Diyos, kundi buhay. Sambahin ka, Panginoon, dakilain ka. Lahat ng power dito sa lupa at sa langit ay sa inyo, Panginoong Jesus. Kaya hindi po kami mahihiya na banggitin ang pangalan mo sapagkat una kami po inyo pong minahal. Kahit na hindi ka namin minahal. Hindi po kami deserving na inyo pong iligtas, pero niligtas ninyo po kami. At ngayon, marami pa po ang nag-aalinlangan. Kaya kayo po nagpakita po sa amin. Kami na tinanggap ka. Ngayon, kasama niyo po na maghihirap. Pero balang araw ay makakasama po ninyo panghabang buhay na nagagalak. Ngayon na nasa lupa pa rin po kami, kayo po nagpakita sa amin sa verse na nandito, Panginoon, na hanggang sa katapusan ng mundo, ay kasama kasama ka namin, Panginoon. Hindi niyo po kami lulubayan. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa ipinakita po ninyo sa amin. Nananampalataya po kami na kailang Ama sa inyo pong gagawin sa aming buhay. We thank you, Panginoon. We bless you. Bless niyo po, Panginoon, yung mga nakibasa. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. At alam po namin na kayo po ang nagpakita na despite sa chaos, despite sa mga nararanasan po namin ngayon, kami po'y magagalak. Dahil alam po namin na buhay ka muli at muli ka pong darating. At kapag ka dumating na po kayo, kasama ka po namin. Sumbahin ka, dakilain ka. Di kami magsasawa. Kung paano di kayo nagsawa, na ipangaral ang iyong pong salita.
Nagagalak kami sa inyo. Sambahin ka, dakilain ka sa gabi po na ito, sa umaga po na ito, sa hapon po na, sa araw po na ito, Panginoon. Hindi po kayo nagbabago at hindi po kayo magbabago. Totoo kayo. Mas totoo po, Panginoon, ang pag-ibig ninyo kaya sa pag-ibig ng mga naririto. Sambahin ka, dakilain ka, papurihan ka, Panginoon. Sa pangalan mo po, Kristo Jesus. Amen at amen. Amen. Salamat po sa lahat ng nakibasa sa gabing ito. Bukas po, abangan po natin sa Marcos chapter 1. Maraming salamat. God bless po sa lahat. Good night.